Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid natin sa mga taga-Kanumay, at gayon din sa ating mga tricycle drivers na patuloy na nakikinig sa mga salita ng Panginoon. At gayon pa man, yung ating mga kaibigan sa yung mga vendors, binabati po namin kayo ng isang mapagpalang hapon. At bagamat ay medyo umuulan po ng kaunti, ay atin pa rin pong pinapasalamatan ito sa Diyos na tayo po ay makapangaral ng salita ng Diyos. Bagamat medyo paumanhin na po sapagkat pagka umuulan po yung ating speaker ay medyo komplikado po. Kaya ipanalangin natin na nawa ay hindi ho magluko yung ating speaker. At gayon pa man yung ating mga kaibigan sa lugar na ito, nasa atin po ay nagpahintulot na makapangaral sa pwestong ito, sa Alinyo family, at gayon pa man sa, anong apelyido niyo ito? Ortiga. Ay. So, isulat mo na lang, Ayan. So, sa lahat ng ating mga kaibigan, Raimundo family, at sa lahat ng mga vendors, at gayon pa man sa ating kapatid sa pananampalataya kay Kristo ng mga Seventh-day Adventist believer, kayo po ay aming binabati ng Happy Preparation Day for Sabbath evening. At bago po tayo tuluyan na magpasimula, mga kapatid ko at mga kaibigan namin, kayo po ay aming inaanyayahan na tayo po ay mananalangin. Manalangin tayo, Elder Jerry. Okay, manalangin po tayo mga kapatid. Dakila naming Ama na sa mga langit, maraming salamat Ama sa hapong ito na ikaw patuloy sa paggabay sa amin. Sa hapong ito pa tulungan mo kami, ipangaral naman namin ang iyong banal na salita sa lugar na ito. Sana naway ang iyong banal na espiritu ang humipo sa tagipusoon sa mga tao sa lugar na ito, Panginoon. Tulungan mo ang aming kapatid Ama, si Berjonal, dengan siya po ang magdala ng iyong banal na salita. Sana naway ang karunungan sa iyo ay mabigyan mo siya, Ama, upang ipahiwatig niya ang magandang balita sa lugar na ito. Tulungan mo rin, Ama, ang mga tao na patuloy na subaybay sa aming programa. Yung mga kapatid namin at yung mga kaibigan namin sa ibang lugar nga patuloy na nanonood sa programang ito. At dalangin namin, Ama, nga ang iyong banal na mga anghel ay babantay sa amin ngayon upang protektahan kami sa anumang mga sakunang darating sa buhay ng tao. Maraming salamat sa pag-ibig at nakabag, Panginoon. Ang lahat po ay amin pong idedalangin sa pamagitan na yung kaisang anak ng aming Panginoong Hesus, ng aming personal na tagapagligtas. Amen. Ako, Panginoon, nag-isa't nalulumbay. Di batid ang aking gagawin, ako'y lito sa aking buhay. Ang bukas ay hindi mo alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan
ngan ko'y kaagapay sa paglimot ng kahapon. Maging madilim man ang gabi ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, wag malambay kahit ika'y nag-iisa. Ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay hindi ko alam, ngunit di ka dapat mangamba. Di ka niya pababayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging. Ang Diyos lang ang tanging. Ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Okay, once again, maraming salamat sa Diyos sa mga oras na ito, na tumigil po ang ulan at tayo po ay malaya na papakinig ng mga salita ng Diyos. At sa mga oras pong ito ay atin pong binabati bago natin umpisahan ang ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Yung ating mga kaibigan na mga Roman Catholic believer, at gayon din sa ating mga kaibigan dyan na mga saksi ni Jehovah, at sa lahat ng mga Baptist believer at sa mga born-again Christians, At sa oras pong ito, mga kapatid, ay atin naman pong pag-aaralan ang napakahalagang pag-aaral na ito po ay makukuhanan natin ng mabuting ideya or example bago darating ang kawakasan, sapagkat yaong nangyari sa panahon ng lumang tipan ay mangyayari po ito sa kasalukuyan sa panahon natin ngayon pagka ang mga hula na binabanggit ni John ay matupad na. Sapagkat ngayong panahong ito, mga kapatid at mga kaibigan, ang ginagamit po ng kaaway upang dayain ang tao, walang iba kundi yung church at saka state, Ito po ang enforcer ng Antikristo sa huling panahon na ito. Kaya nga ang ating pag-aaral
Uulitin ko po, hindi po ito layunin na saktan ang bawat damdamin ng bawat isa sa atin, kundi tayo po ay pinapaalalahanan at binibigyan ng paliwanag na tungkol sa Biblia or sa mga nilalaman ng hula. Nang sa gayon, pagka ang mga panahon na binabanggit ng propesya ay matupad na, malalaman ninyo na itong aming sinasabi ay katotohanan at magkaroon po kayo ng mga liwanag sa inyong kaisipan kung ano ang ating pipiliin, kung Diyos ba na nagbigay sa atin ng utos na sundin ito upang ito po ay maging response ng ating pag-ibig sa Kanya, or kung kagustuhan or kautusan ng tao na sa pamamagitan ng mga ito ay mapapahamak ang isang tao. Remember mga kapatid, marami pong nagsasabi sa huling panahon na ito na iisa lang naman ang ating sinasamba. Walang iba kundi yaong Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Tama naman, no? Subalit nais ko lamang pong pansinin at isabi sa inyo na mayroong pong pagsamba na hindi nakakaabot or hindi nakakalugod sa mata ng Diyos. Ano po ba ito, Brother Jonald? Ito po yung sinabi ng ating Panginoon sa aklat ng Marcos, Kapitulo 7, ang bersikulo ay 6 hanggang 7, na mayroon palang pagsamba sa Diyos na nagiging walang kabuluhan. Pagka sinabing nagiging walang kabuluhan, ibig sabihin hindi tinatanggap ng Diyos, no? Kaya nga ano ang sabi mga kapatid sa aklat ng Marcos, Kapitulo 7, ang bersikulo ay 6 hanggang 7 kung ating babasahin, na sinabi po dito ng ating Panginoong Hesukristo ang ganitong pananalita. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaya tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito'y iginagalang ako sa kanilang mga labi, datapwat ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat ang kanilang tinuturo at ang kanilang pinakaaral ay utos at mga aral ng mga tao. So kung bakit pala itong bayang ito na sinabi ng Panginoong Hesus sa kapanahunan niya na nagiging useless or nagiging walang kabuluhan ang pagsamba, ito po'y sa dahilan na kanilang itinuturo ay katuruan ng tao at ang kanilang pinakaaral ay aral ng mga tao at ang kanilang sinusunod ay katuruan ng mga tao. Pagka ang sinusunod pala, kaibigan ko, yung turo at utos ng tao, ito po ay nagiging walang kabuluhan sa ating Diyos. Ibig sabihin, useless ang pagsamba na ganito. Kaya mali po ang pananaw ng sino mang tao na sasabihin natin na iisa lang ang Diyos na ating sinasamba. Tama po. Subalit mayroong pagsamba na hindi nakakarating or hindi nakakalugod sa mata ng Diyos. Kaya ngayon mga kaibigan, ang punto po ng ating pag-aaral ay dito po natin kinuha sa aklat ni Daniel. Marami pong punto ang aklat ni Daniel na dito po ay kung sa paano sa panahon ni Daniel ay dumanas po sila ng mga pagsubok sa kapanahunan nila at gayon din ang kanyang mga kapatid. Kaya titingnan natin ang buhay ng kapatid ni Daniel na si Shadrach, Meshach at Abednego, kung paano sila tumayo sa salita ng Diyos na kanilang sinusunod, na ito po ay kalooban ng Panginoon. Kaya naman kung kayo po ay may mga Bible, please open your Bible and the book of Daniel chapter 3. Itong si Daniel mga kapatid, lalong-lalo na po sa mga nagbabasa ng Bible at gayon din sa mga hindi nagbabasa ng Bible, ito pong si Daniel ay propeta po ito ng Diyos in the Old Testament, na kung saan ito pong si Daniel mga kaibigan ko, isa po ito sa mayroong pinakamataas na katungkulan doon sa Babylon.
At itong si Daniel, mga kapatid, siya po ay lingkod ng Panginoon, propeta ng Diyos, na siya po ay masunurin kung ano ang ipinag-uutos ng hari at kung ano ang mga batas ng hari doon sa Babylon. Kung ating pag-aaralan ang buhay ni Daniel, si Daniel po ay obedience sa batas ng tao na pagka ito'y kanyang nakikita na hindi nakakaapekto sa kanyang pagsunod sa kanyang manlalalang. Bukod kay Daniel, mayroon po siyang 3 kapatid sa kapananampalataya na katulad ang kanilang faith kay Daniel, at ito po ay ating pagbibigyan ng linaw at focus sa ating pag-aaral sa panahong ito. Sapagkat, uulitin ko po mga kaibigan, darating po ang panahon na ang panahong ito, pagka matupad na ang sinasabi ni Propeta John, ang nangyari sa panahon ni Daniel ay mangyayari po sa panahong ito. Kaya naman titingnan natin ang Biblia sa aklat ng Daniel chapter 3 verses 1 to 7. Na dito po ay ating makikita una kung papaano ang mga kapatid at mga kaibigan ni Daniel na sila ay binigyan ng command or utos sa panahon ng Babylon, na ito po ay si Haring Nebuchadnezzar na nagpagawa ng isang larawan na ang ulo ay ginto at yung dibdib ay silver at yung baywang ay tanso at yung binti ay bakal at yung paa ay pinaghalong putik at bakal. Ito po yung kahulugan ng paningitay ni Daniel. Subalit pinagawan ni Haring Nebuchadnezzar ng imahe. Subalit dito po mga kapatid, na kung ating mapapansin, hanggang sa 1, 2, 3 ay ipinag-utos sa lahat ng tao doon sa Babylon Empire na pagka inyong napakinggan ang tambol at mga instrumento, ay luluhod kayo, sabi ng hari, ay luluhod kayo sa imahe na pinagawa ng hari ng Babylon. So ito po yung command ng mga namumuno maliban kay Daniel sa panahon ng Babylon, na mga utusan ng hari, na pagka inyong napakinggan ang tunog ng trompeta, ng tambol at saka iba pang mga instrumento, ay magbigay kayo ng pagyukod. Ibig sabihin, sumamba sa larawan. Kaya naman, nang makita ito ng mga tao sa kapanahunan ni Daniel, na ang kanyang 3 mga kapatid sa pananampalataya ay hindi sumunod sa kung anong sabihin ni Daniel, ang mga alipin ng hari, dahil sa kanilang nakita na ito pong pagsamba sa larawan at pagbigay galang sa larawan at pagyukod sa larawan ay nakakaapekto po ito sa kanilang pagsamba sa Diyos na tunay, sapagkat nalalaman nila na kung mayroon mang Diyos na sasambahin, hindi yaong mga larawan na inukitan, hindi yung larawan ay nanyuan, kundi yung tunay na Diyos na gumawa ng langit at ng lupa sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman kung ating mababasa sa versikulo 6, at ganito ang sabi, at sino man na hindi magpatira pa at sumamba sa oras na yaon, ay ihahagis sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Ito po yaong parusa, na pagkakanilang mapakinggan yung tinig at sinabi ng alipin ng hari, at pagka hindi nila sinunod ang sinabi ng hari sa pamamagitan ng alipin, sila po ay itatapon doon sa naglalagablab na apoy. So ito po yung parusa, naglalagablab na apoy, ibig sabihin kamatayan. Pagka hindi sila sumunod, ang kanilang magiging kahihinatnan, kamatayan. Subalit kaibigan ko,
Naulit po ito sa versikulo 8, ang 9 hanggang 10, hanggang sa talatang 15. Na dito po mga kapatid, ay hindi yumukod ang kapatid ni Daniel na si Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya sila mga kapatid ay binigyan ng warning. Pinaulit ang iniutos ng hari na pagka ito'y kanilang napakinggan at hindi nila ito sinunod, ang magiging kalagayan nila ay doon sa apoy na nagniningas. Subalit kaibigan ko, ano ang sabi ng tatlong ito na tumayo sa kanilang pananampalataya sa Diyos? Kung ililigtas man kami or hindi man kami ililigtas ng aming Panginoon na pinaglilingkuran, kailanman hindi kami yuyukod sa larawan. Bakit kaibigan ko? Sapagkat ito pong larawan, hindi po ito tunay na Diyos. So sa panahong ito, kung bakit natin ito pinag-aaralan, dahil marami pong tao ngayon na hindi po nagbabasa ng Biblia at nakikinig lang kung ano ang sabihin ng mga kilalang tao, pero naman ito ay hindi naaayon sa Bible. Katulad halimbawa yung pagsamba sa mga rebulto, pagyukod sa mga larawan, pagpuprosesyon ng mga larawan, mga santo ninyo na ipinaparid pa at binibigyan ng karangalan. Mga kaibigan ko, hindi po yan turo ng Biblia, hindi po yan turo ng Diyos, kundi yan po ay turo ng tao na ito po'y pagan. Na pagka ito'y sinunod ng tao at ito'y sinamba ng tao, nagkakasala po tayo sa Diyos. Bakit? Ano ang sabi ng Panginoon? Huwag ninyo silang yuyukuran ni paglilingkuran man, sapagkat akong Diyos ay manibughuin. Ayaw ng Panginoon na siya ay may kahati. Kaya naman sa panahon ni Shadrach, Meshach at Abednego, hindi po sila lumuhod ni sumamba sa larawan na ipinagawa ng haring Nebukadnezar dahil sa alam nila na ang damdamin ng kanilang Panginoon ay masasaktan at sila ay magkakasala laban sa Diyos. Pero mga kapatid ko, ang background po nito at ang buhay ng taong ito na magkakapatid kasama si Daniel, sila po ay mga masunurin sa kung ano ang sabihin ng batas ng Babylon. Subalit yung batas na sa kanila ay nakikita nila na ito ay nakakaapekto sa kanilang pananampalataya sa Diyos at magkakasala sila laban sa kautusan ng Diyos, sila po ay tumatayo laban sa mga ito kahit sa kamatayan man. Kaya kaibigan ko, kung bakit natin ito sinasabi at gustong ipaalam sa inyo ng Diyos, dahil sa panahong ito, sa huling panahon na ito, ang ginagamit po ng Antikristo, ng kaaway ng Diyos, walang iba, kundi yung estado at saka yung church or iglesia. Pinagsanib po mga kaibigan ko. At ang kanilang ini-implement at tinuturo, hindi mula sa Diyos, kundi ito po'y galing sa tao. Sa madaling sabi, hindi itinuro ng Biblia or hindi itinuturo ng Diyos sa mga tao na dapat sundin ito. Hindi gayon, kundi ang kanilang itinuturo, katuruan ng tao na galing doon sa papal Rome. Mga kaibigan ko, atin pong titingnan na pagka ang ating sinusunod ay makakaapekto sa ating pagsunod at pagsamba sa ating Diyos na tunay na manlalalang, ay binabanggit po ng Biblia, pagka ito'y ating sinunod na mga batas ng tao, nagkakasala po tayo sa Diyos nito. At ano pa mga kapatid, mayroon pong utos ang Diyos na ito po'y kautusan ng Panginoon, hindi lamang yung moral law which is the standard of right and wrong, na pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Mayroon pong utos ang Diyos na yung health laws. Itong health laws mga kapatid, kasama po dito itong mga karumaldumal na pagkakinain ng tao, nagkakasala po siya sa Diyos. Bakit? Ang katawan po natin, hindi po tayo ang nagmamay-ari nito, kundi Diyos mga kaibigan ko. Pagka atin po itong pasukan ng mga virus, mga karumaldumal,
binabanggit po ng Biblia, nagkakasala po tayo niyan sa Diyos, kaibigan ko. Kaya maging aware po tayo sa panahong ito na kung ano ang sabihin ng gobyerno pagka hindi po ito sinusuportahan ng Biblia. Mga kapatid, nagkakasala po tayo sa ating manglalalang. Kaya tayo po'y mag-stand kung ano ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang layunin po ng kaaway sa huling panahon na ito ni Satanas upang ang tao'y mamatay na hindi nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Na mamatay ang tao na hindi man lamang niya makilala na mayroong Kristo na namatay sa krus, na nagmamahal sa tao, na ang tao'y dapat maligtas. Ito po ang layunin ng kumakalaban sa Diyos, na ang tao'y kanyang papatayin na maaga. Kaya mga kapatid ko, mga minamahal kong kaibigan, sa lugar na ito at gayon din sa mga manunood, tayo po'y tumayo, kaibigan, katulad sa panahon ni Daniel, na kung ito po'y maganap na sa huling panahon na ito, na itong aming sinasabi ay inyo pong malaman at inyo pong maalala kung sa panahon na matupad ang hula na tayo po'y mabubuhay pa, na tayo po'y tumayo na kung ano ang sinabi ng Biblia. Pagka hindi sinusuportahan ng Biblia, kaibigan, hinmapanganib po yan. Huwag po natin sundin ang sinasabi lamang ng tao na hindi ipinag-uutos ng Diyos. Sapagkat bukod sa pagsamba sa larawan, bukod sa pagsunod yung Sunday Holy na hindi turo ng Biblia, kasalanan din po yan mga kapatid. Mayroon pong kasalanan yaong health loss, na pagka pinasukan natin ang ating katawan ng mga karumaldumal na bagay at mga virus chemical, nagkakasala po tayo niyan sa Diyos, kaibigan ko. Tingnan po natin sa panahon ni Daniel. Si Shadrach, Meshach, Abednego, sinabi po nila, kung kami man ay iligtas ng Panginoon at hindi kami ililigtas, hindi kami yuyukod sa ilarawan. Sa madaling sabi, hindi kami susunod kung ano ang inyong ipinag-uutos dahil ayaw nilang magkasala sa Diyos. Kaya sa oras pong ito, mga kapatid ko at mga minamahal, bakit natin itong sinasabi? Sapagkat ito po'y propesya ng ating kapatid na si John, na sumulat ng Apokalipsis, na ito po'y pagbigyan natin ng pansin sapagkat ito pong sinasabi ni Prophet John na sumulat ng aklat ng Apokalipsis or si John the Beloved, ay natutupad po ito sa panahong ito. Remember mga kapatid na ganito po ang sabi ng Revelation 13 verse 11, 12 at saka 13. Na ano ang sabi mga kapatid? At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa na may dalawang sungay na katulad ng kordero at siya'y nagsasalita ng gaya ng dragon. Ibig sabihin nito sapagkat ito po'y figuratively, symbolically, lalong-lalo na po sa nanonood na iba't ibang mga relihiyon na nag-aaral ng propesya. Ito po, kaibigan ko, ay figuratively. Ipinapakita ng Diyos sa pamamagitan ni Juan kung ano ang nangyayari sa mga kaharian at nangyayari sa mga huling panahon. Itong tinatawag na hayop, ayon sa Daniel chapter 7 verse 17, ipaniliwanag kung ano ang kahulugan nito. Ito po pala ay kaharian or mga hari na maghahari sa balat ng lupa. At yung sungay na katulad ng kordero, it's represent the church at saka states. Estado at saka iglesia pinagsanib, kasama po ang mga protestantismo na mga hindi nagtuturo ng katotohanan na mula sa Diyos. Ibig sabihin, kasinungalingan ang itinuturo upang ang tao ay dayain at mapahamak. Kaya naman kaibigan, ganito ang sabi sa verse 12, at kanyang isasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop, the papacy. At ano ang sabi sa kanyang paningin? At ipinapasamba niya ang lahat ng mga tao sa lupa at mga nananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikinamamatay. Ito pong gumaling ang sugat na ikinamamatay, prophecy po ito. Subalit pwede nyo pong isearch sa Google or sa ano pang mga website, mga aklat, yung Mussolini at Gaspari, na ito po'y nangyari na ang galing
ng sugat na ikamamatay, yung Pope na nawala ng kapangyarihan during 1798 year or AD, ay bumalik po ito noong 1929 year. Kaya doon po bumalik ang kapangyarihan at authority ng papacy. At ano mo mga kapatid ang sinasabi sa verse 13? Hula po ito. At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda. Plural mga kapatid ang ginamit, mga dakilang tanda. Ibig sabihin, miracle. Miracle ang kanyang gagawin, ano po, na anupat makapagbababa ng kahit na apoy mula sa langit sa paningin ng tao. Ito pong pagpababa ng apoy mula sa langit, hindi po ito literal, sapagkat tanging ang makakagawa nito Diyos, ibig sabihin counterfeit, speaking milagro or miracle na gagawin ng kaaway. Kaya naman kaibigan ko at mga minamahal, sa huling panahon na ito, ang gawain po ng dyablo through papacy at yung enforcer, tagapilit ng papacy, walang iba kundi estado at iglesia na pinagsanib, ang kaniyang ginagawa, ipinipilit na pinapasamba ang tao sa kanilang mga batas. Sapagkat ito pong mga tanda, mga batas po ito, kaibigan ko, according to the Bible, na hindi batas ng Diyos, kundi batas ng tao. Remember, ang nakalagay po dito, mga tanda, plural. Ibig sabihin, ang kanyang gagawin, the same doon sa ating Panginoong Hesukristo, nagagayahin niya na ang ating Panginoong Hesukristo nagpapagaling ng mga may mga sakit. Kaya siya po'y gagawa ng katulad sa ating Panginoong Hesukristo na ang akala ng tao ito'y mula sa Diyos. Pero ito po'y utos ng tao, ng gobyerno, para ang tao'y mapahamak at lalagyan ang katawan ng virus. Nagkasala na po tayo sa Diyos niyan, mga kaibigan. So ito po'y hayagan namin na sinasabi, at marami pong magagalit sa amin, pero maging aware po tayo sapagkat ang kumakalaban sa Diyos during the last days, sa panahon natin ngayon, walang iba kundi church at saka states. Pinagsanib, mga kaibigan. So, counterfeit, kaya nga sabi ng Biblia, Matthew chapter 24, verse number 24, even the very elect, kahit na ang mga pinili, madadaya. Bakit? Dahil sa mga tanda, mga plural na ginagawa ng kumakalaban sa Diyos through the second beast or the land beast, the church at saka states. Mga kaibigan ko na minamahal, sa ating pag-aaral, umuulan na po. Dito po ay ipinapakita na kung gaano kahalaga ang pagtayo sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng kawakasan, na ito pong ating buhay, ito po'y napakahalaga sa Diyos na dapat po nating piliin yung panig sa Diyos o kung ano ang kalooban ng Panginoon. Na pagka ating nakikita na ang itinuturo ng batas ng tao na ito po'y makakaapekto sa ating pagsunod at pagsamba sa Diyos, mga kaibigan ko, kasalanan po ito. Lalong-lalo na po yung darating na sandilo. Na ito po mga kapatid at mga kaibigan ko, sasabihin ko po ito ng hayagan, na itong sandilo, ito po ay i-enforce na batas ng gobyerno through papacy, ang author nito at ang may akda, upang maging banal na araw, at ito po'y counterfeit na teaching. At hindi po ito banal na araw, sapagkat siya po ay gumawa ng sarili niyang banal na araw. Ito po yung Sunday sacredness na hindi itinuturo ng Biblia. Sapagkat kung mayroon mang sacredness according to the Bible, walang iba kundi ito po'y Sabbath day, the seventh day Sabbath na holy day, kapatid. At marami pong turo ngayon na hindi natin man lang tinitingnan ang Biblia, na ito po yung pagsamba sa mga larawan, pinoproposisyon at binibigyan ng kaluwalhatian, bagamat ang gumawa po niyan, kaibigan ko, tao lamang. Yung mga larawan na inukita na may mga mata subalit hindi nakakakita. Mga larawan na may mga tainga subalit hindi nakakarinig, at mga larawan na may mga paa subalit hindi na nakakalakad. Hindi po yan tunay na Diyos, at hindi po dapat at karapat-dapat na sambahin ito, sapagkat ito po ay mga gawa ng tao lamang or gawa ng kamay ng tao. Sinabi po sa aklat ng Roma 1, kapitulo 20 hanggang 24, na sa halip ang kanilang sambahin yung Diyos na manlalalang, ang kanilang tuloy sinamba yung mga nilalang. Kaya
Sa panahong ito mga kapatid, yung huling mensahe ng Panginoon na panawagan, katulad po ito sa panahon ni Jonas, na ang panahong ito mga kapatid ay tinatawagan sa pagsisisi at panumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng pag-keep at pag-obey at pag-recognize sa kung ano ang sinasabi ng manlalalang. At kung ito man mga kapatid ay turo ng tao na makakaapekto sa ating kalusugan, health loss, mayroong pong batas ang Diyos na pagka ang ating katawan ay pinasukan natin ng mga karumaldumal na mga bagay, tayo po'y nagkakasala sa Diyos sapagkat tayo po'y binili ng Panginoon sa isang halaga. Ito po yung kamatayan ng Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan ng dugo tayo po'y binuhusan, niligtas at binayaran ng ating kasalanan. Kaya hindi tayo ang nagmamay-ari ng ating katawan. Tayo po'y binili na ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ano ang sabi? Luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa pamamagitan ng inyong mga katawan. Kaya hindi natin ito pwedeng pasukan ng mga kimikal. Kung anumang mga bagay na sa ating ay makakasira. Mga kaibigan ko, ang Bible nag-i-instruction kung ano ang dapat sundin ng tao, kung ito po ba ay makakaayos o makakaayon sa ating katawan. Kaibigan, imulat natin ang ating mga mata. Huwag po tayong paniwala kung ano man ang sinasabi ng mga taong mga matataas ang katungkulan, mga taong may mga pinag-aralan, subalit hindi nakaunawa at nabulag ang mga mata sa pag-unawa ng katotohanan. Sapagkat ang Biblia, kaibigan ko, hindi lamang po ito ipinaunawa ng Diyos sa mga taong may pinag-aralan, kundi ito po'y kanyang pinapaunawa sa mga tao na may bababang kalooban at kanyang mga tao na pinili sa huling panahon na ito upang ipahayag sa inyo ang kanyang katotohanan. Kaibigan ko at minamahal, sa oras pong ito pong ating pag-aaral, hindi po ito biro-biro. Ito po, kaibigan ko, ay napakahalaga sapagkat sa panahong ito, sa huling panahon na ito, pagka ang mga panahon na sinasabi ng hula ay pag natupad na, malalaman ninyo na ang aming sinasabi katotohanan. Nais ng Panginoon na kayo'y manumbalik sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa inyo. Sa oras pong ito mga kaibigan ko, hindi na kailangan ng pari. Sapagkat ang tangi nating pari, ang pinakapunong pari, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na siyang nanganamamagitan sa atin mga tao na mga makasalanan at sa Diyos. Kaya sa oras nung ito mga kaibigan ko, ano man ang ginagawa mo sa buhay mo ngayon, nandyan ka man sa inyong tindahan, nasa loob ka man ng inyong tindahan, o ano man ang ginagawa mo kaibigan ko, minamahal ka ng Diyos at nais ng Panginoon na ikaw ay maligtas. Sa oras na ito habang tayo po ay nananalangin at inyo pong napapakinggan ang tinig ng mga ngaral, ito po ang oras ng inyong kaligtasan, kaibigan. Tanggapin mo ang ating Panginoong Hesukristo. Sa oras na ito, tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat sa oras na ito, Panginoon, sa inyong mga salita naming napakinggan. Kahabagan niyo po ang mga tao sa lugar na ito na makakapakinig ng inyong salita. At gayon din sa aming mga manunood na inyong mga minamahal na anak, nawa ay tumayo sa huling panahon na ito, Panginoon, na kung ano ang sinasabi ng Biblia at inyong mga utos ay gayon dapat ang aming susundin. Salamat po, Ama, ng marami sa pakikinig mo sa aming mga dalangin. Sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. Kung ito sa'yo'y walang itatago, alam mo ang lahat, pati naman ng isip ko. Ngunit hindi ka nagbabago, ako'y iyong inako, ako'y iyong tulungan. Ako ay panghawakan. Maraming beses ako ay nadarapa sa pagtakbo papalayo sa'yo. Hindi
Hindi mabilang na sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad, lagi mong inihintay na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Minsan hindi man lang makuhang magpasalamat, lahat ng bagay na akin pinaghihirapan, hindi binigyang pansin, biyayang nakalaan sa akin. Ako'y nagbulag-bulagan, ika'y pinahihirapan. Maraming beses ako ay nadarapa sa pagtakbo papalayo sa'yo. Hindi mabilang na sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad at lagi mong hinihintay na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Ikaw lang ang aking kailangan. Turuan mo ako na lagi kong maalala ang kabutihan ng iyong pusong mapagmahal. Huwag mo, O Diyos, bibitawan, huwag na huwag mong iiwanan. Handa kong patunayan puso kong makasalanan. Maraming beses ako ay nadarapa sa pagtakbo papalayo sa iyo. Hindi mabilang na sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad at lagi mong hinihintay na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Okay, Elder Jerry, tayo manalangin, Elder Jerry. Okay, para po sa pagtatapos, tayo po may mga manalangin, mga kapatid. Marami pong salamat, Ama, sa hapong ito. Maraming salamat sa magandang mensahe na aming napakinggan. Sana po, Panginoon, ay mamulat lahat ng mga tao. At tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na may stand po kami sa mga bagay na yon. Tulungan mo kami sa pamagitan ng banal na Espiritu. At lahat naming mga kapatid, mga kaibigan, nanonood ngayon sa hapong ito, Panginoon, sana ay maunawaan nila na yung batas na dapat sundin ay yung batas, Panginoon. Yung batas niyo, Panginoon, na yun ang umiiral sa aming buhay. At ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. At dapat lamang naming sambahin sa mga panahong ito. Maraming salamat sa hapong ito, Panginoon, sa iyong paggabay sa amin at sa aming pag-uwi. At tulungan mo kami, Panginoon, ang iyong banal na mga anghel ang magbantay sa amin upang pag-ingatan kami. Tulungan kami lahat ng mga kapatid na mayroong mga karamdaman, Panginoon, sa kanilang mga lugar, o spiritual man o sa physical man. Maraming salamat, Panginoon. Patawarin mo pa kami sa aming kasalanan. Ito po ay dalangin sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen.